So ang topic natin ngayon mga ka-farmers ay madali bang mag-alaga ng maraming mga manok. So yun yung pag-uusapan natin sa video na ito. Alright? Hep hep! Alright! Yan mga ka-farmers, malakas nang tumuka yung mga sisiyo natin. So pagkatapos nitong kumain nila, maglalagay tayo mamaya ng yung vitamins nila. Ihalo natin sa tubig. Alright. So ito mga ka-farmers, yung sisiyo natin na isang batch. Noon hindi ito ganito na lumalapit. Dahil nga nananamlay sila, pero ngayon iba na ang sitwasyon. So bumalik na yung kanilang sigla. Magpapatuka tayo ngayon. Ito yung kanilang feeds, dry feeding pa rin dahil nagpapainom tayo ng gamot at yung vitamins sa kanila. So, tingnan nyo. So, yan, ang bibilis nilang pumunta sa kanilang pakainan. So ito yung tubig na hinaluan natin ng gamot. So papalitan natin yan ng vitamins. Yan, no? Maliliksi na sila ulit. Sana ay tuloy-tuloy na ito. Alright chickens, ahu ahu. Same din dito mga ka-farmers, yung mga rooster natin, ang liliksi na rin nila. At least meron pa tayong natira na mga pure white leghorns dito. So yan, no? Yung may band na blue sa kanilang paa. Alright. At ito naman yung pinakamaliliksing mga sisiyo ang lalabas. Yan sila. Yan, wala nang pagkain, ubos na. So magdaragdag tayo. Alright ladies. You know, tumuka agad. So ngayon mga farmers, magpapakain tayo ng baboy. Ito yung feeds na wet feeding na binibigay natin sa kanila. So itong feeds na ito ay haluan natin ng vitamins, yung King's Vita Plus. Ito yung halo natin at ipapakain sa ating mga alagang baboy. So ang kagandahan dito sa King's Vita Plus mga ka-farmers ay kumpleto na ito. Meron na itong multivitamins, merong minerals, amino acid, electrolytes which is kailangan natin ngayon dahil sobrang init ng panahon, essential elements at saka yung probiotics. So kumpletong-kumpleto na yung King's Vita Plus. So ngayon, ito tapos na tayong maglagay, imimix lang natin ito at ipapakain natin sa kanila. Alright, let's go! So ito, gutom na sila! Hep hep! Alright! So ayan mga ka-farmers, ang gusto ng ating mga alagang baboy ay yung wet feeding. So hindi na tayo magbibigay ng tubig sa kanila, pero mamayang tanghali ay plain water lang yung ilalagay natin, konti lang. Dahil dyan ay maganda yung paglaki ng ating mga baboy. So ito ay pwede na silang malechon. Yan, no? So naglagay tayo ng vitamins, siguradong makakain nila yon o ma-intake nila sa kanilang katawan dahil automatic na nakahalo dun sa feeds na inilagay natin. Alright. So ngayon mga farmers, magtitimpla tayo ng vitamins sa mga sisiyo natin. So ang mixture na ito ay yun na nga, pinaghalo natin yung dalawang klaseng vitamins. So sa mga magtatanong kung baka ma-overdose yung mga sisiyo natin, sa vitamins naman wala namang overdose. So ito, ang gagawin natin ngayon ay ihalo natin itong dalawang produkto, Vitamin Pro at saka itong King's Vita Plus. Imimix natin yan. Alright?
So yan mga ka-farmers, tapos na tayong mag-mix. So mapapansin nyo, dinadamihan natin yung pag-mix para isahan na lang. So isasalin ko dito sa ibang lalagyan yung ibang vitamins. Dahil hindi naman maubos ito ng mga sisiw natin ng isang araw o kalahating araw. So ilalagay natin dito. Ayan. So ang purpose nito para hindi na tayo magtimpla ulit. Isang timplahan na lang. So ito na, tapos na, ipapainom natin ito. Let's go! So ang topic natin ngayon mga ka-farmers ay madali bang mag-alaga ng maraming mga manok. So yun yung pag-uusapan natin sa video na ito, alright? Sa pag-alaga ng maraming manok mga ka-farmers, hindi talaga biro ang mag-alaga ng maraming manok. So katulad ko dito ay unang-una, hindi biro yung gastos sa patukan ng mga manok natin. Dahil sobrang mahal na yung mga feeds sa agribit. So kung hindi naman tayo magbibigay ng feed sa kanila ay hindi naman gaanong lalaki o mabilis lumaki yung mga sisiw natin. So kinakailangan pa rin yung feeds. So kung sasabihin nyo pwede namang magpakain ng mga alternative na feeds. Yung alternative na feeds kasi ay pang supplement lang yun o pang supply sa mga manok natin. Pero kung titingnan natin yung anggulo kung saan sila mabilis lumaki, saan tayo mas madaling kumita. So kinakailangan talaga ng feeds para mas mabilis lumaki yung ating mga sisiw, yung katawan nila bultong-bulto. Hindi kagaya ng kung sasabihin nyo sa akin mga ka-farmers, kung purely na yung alternative or mga organic na patuka yung ibibigay natin sa ating mga sisiw o sa mga manok natin, ay matagal pong lalaki yung mga manok o mga sisiw natin. Kung purely organic yung ibibigay, katulad ng mga dahon, masapal ng niyog. So sa akin, nimi-mix ko yan. So minsan nagmi-mix ako ng alternative na feeds, pero hindi talaga mawawala yung commercial na feeds na ibibigay natin sa mga manok natin o sa mga sisiw natin. So ang maganda talaga niyan mga ka-farmers, magbibigay tayo ng feeds para mas mabilis tayong kumita at yung return of income ay mabilis. So unang-una, hindi biro yung gastos. Pangalawa mga ka-farmers, kung ikaw lang ang nagmamanage sa yung manukan tapos marami kang manok. So kagaya ko, marami tayong manok dito, marami ding sisiw at ako lang yung nag-hands-on talaga sa mga manok na ito. So siguro nasa more than 500 plus yung mga manok natin na inaalagaan dito. So sa gastos, sa oras sa pagpapakain mga ka-farmers ay kinakailangan nating maglaan ng 2 to 3 hours sa pagpapakain sa kanila sa umaga at sa hapon. So ganun ka hirap talaga, tapos meron pang pagpapakain lang yung 2 to 3 hours. So yung iba na gawain dito katulad ng paglilinis ng manukan, iba pa iyon. So yun, ganun ka hirap yung manage kapag marami kang alagang manok. Kung konti lang naman, mas maayos mga ka-farmers dahil matututukan mo yung mga manok mo o yung mga sisiw mo. Kumpara kung marami, ay mahihirapan kang matutukan lahat dahil medyo marami yung titingnan mong mga sisiw. Kapag konti lang talaga, ay talagang mamamanage mo agad kapag sample kung merong nagkasakit sa kanila, talagang madidetermine mo talaga o makikita mo talaga yung nagkakasakit at masiseparate mo. So sa konti lang din yung manok,
kapag merong katulad na nangyari sa akin, konti lang din yung loss nyo or konti lang yung magiging lugi nyo kumpara kung maraming manok yung inaalagaan mo tapos may trahedyang nangyari o disgrasyang nangyari sa manukan mo katulad ng nangyari ko, ay talagang malaki din yung malulugi sa iyo. So normal lang din sa farming mga ka-farmers na makaka-encounter tayo ng mga failure at dyan naman tayo natututo. So dito sa aking manukan, kapag nagpapakain ako, nagsisimula akong magpapakain ng mga manok like 7 AM, so most probably matatapos ako mga 10 AM na. So magbibigay tayo ng feeds, magpapalit ng painuman, maghugas ng painuman ng manok, magpapakain. Unang papakainin ko talaga mga ka-farmers ay yung mga sisiw natin. Sa loob ng bahay, sa labas, meron tayong nakalagay na mga sisiw. Dalawang area yung nilalagyan ko ng sisiw, ito at saka dun sa kabila. At meron pa dun sa nilalagyan natin ng incubator dahil meron tayong bagong pisa. So yun yung pinakauna nating papakainin. Pagkatapos mapakain at mapainom ng tubig yung mga sisiw natin, yun namang mga malalaking manok natin yung pinapakain. So yun, ngayon malapit ng mag 10 AM at hindi pa ako tapos magpakain sa kanila. So tatapusin ko lang at mamaya na tayo magchika. Alright? So ito na yung mga breeders natin. Diyan sa kabila yung mga white leghorn. Ito yung mga black australorp natin. So yung beddings nila ay rice hull na. So gutom na yata ito. Alright, papakainin lang natin. So ito yung sinasabi ko noon mga ka-farmers na isasabit natin yung ating waterer para hindi madumihan ng rice hull o hindi mapasukan ng rice hull. So far effective naman yung ginawa natin na pagsasabit ng kanilang inuman. Pero hindi ko nilagay doon sa gitna mga ka-farmers dahil yun na nga, baka sasagasaan ng mga manok natin at matatapon yung ilang tubig sa lupa. So dito ko sa gilid inilagay para hindi nila masasagasaan. Alright? Ito naman yung isang grupo natin ng breeders, white leghorn yung mga babae at Orpington blue naman yung rooster natin na ginamit. So sa susunod na mga araw, pwede na tayo magkolekta dito ng mga fertile eggs sa kanila. Alright. Ito yung waterer nila dito, mga manok natin. So sa ganyang pamamaraan na sa gilid natin inilagay, hindi nila palaging masasagasaan yung tubig at hindi matitilapon dito sa lupa. So yan, mapapanatiling dry nila yung kanilang beddings. Kapag nabasayan mga ka-farmers ay mangangamoy talaga. So yan yung iniiwasan natin. So yan yung isa sa mga adjustment na ginawa natin na dito sa gilid para yun na nga, hindi masasagasaan. Alright? So yun mga ka-farmers, kakatapos lang natin magpakain sa mga manok natin. Ito yung huli nating pinapakain, yung mga roosters natin dito sa kulungan. So ang oras ngayon ay nasa 10:41 na. So dahil natapos na tayo dito, ang susunod natin gagawin, yan o, 10:41. Ang susunod natin gagawin ngayon ay maglilinis dito sa mga ipot ng ating mga manok. So sa mga ilalim ng kulungan, dun sa kabilang area, yun naman ang lilinisin natin. Alright? Kahit tanghali na, magtatrabaho pa rin tayo. Alright? Bago tayo magtapos mga ka-farmers, meron lang tayong isa shoutout na mga kaibigan at mga subscribers natin dito. So shoutout kay Nonoy and Jasmine at sa kanilang anak na si Lemon from Iloilo City. So shoutout sa inyo dyan from Iloilo at saka shoutout na rin sa kay Happy Field Vlog. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta dito sa ating channel. Hanggang sa muli, maraming salamat at happy farming! Woo!